Okay guys, nagpakawala tayo ng ibon. So, alam niyo naman pag young bird, mabilis magulat. Ayan. Dahil may nagpapatugtog dito sa kabila. Yan, nagugulat sila. Hayaan nyo lang, masasanay din yan. Ayan. Sobrang babata ng mga yan. Ayan, no? Hindi tayo nakaligtas sa bulutong, although nagbabakuna tayo ng bulutong, kaya lang nasa lisihan tayo nung nagbakasyon tayo. So nagkaroon tayo ng konting epidemya, konti lang naman. So yan, pero kung tutusin, yan, mga okay naman sila. Ayan. Ang weather ngayon is around 100 degrees siguro. Napakainit. Sobra init ngayon. Yan yung inbred na libogs. Gahanap ng makakain ng gago. Ayan, natuto ng sumut sa ilalim. Hayaan ko siya dyan. Yung bumaba na yun, sobrang bata rin nun. Ayan, marunong naman sila. Ito yung third consecutive days na pinakawala natin sila. So far, okay naman. Awa na Diyos, walang naliligaw pa na hook. So, sana makaraos sila ng mga 1 week. And then, nagpapalipad-lipad na rin sila kahit papaano. So, mimiss na natin magpalipad, kaya kailangan nating yan, open loft sila ulit. Gagawin natin yan everyday hanggang sa tumatag tong mga batang ibon na to. Yan, kamukha niya yung tinutukan niya. Kita niyo naman, sobrang bata niyan. Yan, yan, sobrang bata niyan. Iano ko sana kanina, i-sprayan ko sana ng tubig, kaso ang daming nakakalat na patuka nung kakatil ni Noah. So hinayaan ko muna. Yan, tama nga, pinagkakain nila. Okay, so dun sa side naman na yun, may mga tapon-tapon din dun na konti, tsaka grits. Yan, so hinayaan ko lang din muna para makain nila. Konti lang naman yan. Tsaka mahalaga pag tinawag sila marunong. So, pero pag magkakarera tayo, napaka-strict natin dyan na hindi dapat may nakakalat na patuka kahit konti lang. Okay, so may nagtanong sa atin, paano ba tayo magkondisyon ng ibon for breeding? Okay, number 1 sa atin ay nagpupurga muna tayo. Purga, pagkapurgang ibon, sabay-sabay na yan, paligo, kung kailangan i-update yung vaccine, ina-update natin. So yan ang ginagawa natin. Kasi na kayo at nagulat na naman. So gusto ko masanay din kasi sila sa ingay, kasi masyado silang mauugulatin talaga. So ayan, second time na nagpatalbog, hindi na sila masyado nagulat. So masanay din kumbaga. So anyways, purga, paligo, kailangan may update yung vaccine, i-vaccinate mo, especially yung PMV. Sabi nila salmonella kahit na every 3 years daw, as long as binibigyan mo naman sila ng apple cider vinegar at least twice a week. Okay na rin yun against salmonella, kasi ayaw daw ng salmonella ng maasim. Okay, so ano pa ang dapat natin gawin? Ayun, syempre molting. Bago yung sa molting naman, kailangan high protein,
Tapos paligo. Yan, grits. So sa breeding din, dapat nakababad ang grits. Kahit konti-konti lang. Actually, kung pagmamasdan nyo maigi, yung mga patuka na pinapakain for breeder, may kasama na usually na grits yan. Paunti-unti. Okay, so yun lang ginagawa natin. And then regular tayo nagbibigay ng probiotics kasi yan talaga isa sa nagpapatibay sa mga ibon natin. Pag matibay ang gut nila, hindi sila sakitin. Okay, so ayan, nagliliparan na sila. So by winter, ibaba natin to. Maglalagay tayo ng isa doon na mas mahaba papunta dito, na magko-cover itong gitna na to. Yan ang gagawin natin. Okay, so enough na yun para magkaroon sila ng konting protection against sa lamig. Although open to, mahalaga may konting protection sila kaysa open na open talaga. Ginawa na natin yan last year, okay naman. So gagawin natin ulit. So ito binread ni Kuya J. Hindi na tayo, actually hindi ko na viewing yan, hinayaan ko na lang. Ayan, hindi rin nawala. So third day na niya. I'm hoping na hindi na siya mawawala. So napakabatang ibon pero napakaganda ng kulay, oh. Lahi yan ni Wolverine Ornat na cross sa Liang. Si Liang Hong Huang. Okay, so ito niya magsilipad yung mga ibon. Obviously, napakababata nila. Yan, medyo may edad na yan, pero hindi rin siya masyadong nagdidilipad. Ayan, nasaktan pa yata ang tanga. Ayan, so meron tayong, may nakita akong nag-comment, kalapatid sa Diane Rose. Yun, madalang kasi ako nakakita ng kalapatids ng babae. Ang alam ko lang yung Kim Cam, yung Amber. Tapos dito meron ng mga fancier pero matatanda na. Okay, pero most di kasi lalaki talaga. So ayan, short video lang tayo. Tapos gusto nating i-restructure ulit to kasi nakakasawa itsura. So if magiging safe, itatalikod na lang natin yun o isa sideways na lang natin yun para lumuwang doon. Yun ang naiisip ko. Or ito, i-switch ko doon, tapos yung mga kulungan na yun ilagay ko doon para magkaroon siya yun ang magiging protection nila sa side kasi yero yun. So we'll see kung ano ang gagawin natin. Kung ano makakabuti nila, yun ang gagawin natin. Tsaka ang breeding naman, ang bibreed lang naman natin for next year is for one loaf race. Other than that, kung may gusto na maglipad ng young bird natin, papalipad natin. Hanggang malang malinaw na structure yung club namin, I don't think maglilipad ako. Too much drama, maraming nagaganap sa loob. Okay, so yan, again, shoutout sa inyo lahat. Naka 9 minutes na to. Okay, alam nyo na. Sa mga bago nating kasama sa pagkakalapate, pag-iibon, shoutout sa inyo. So again, pag magagayak ng ibon, standard lagi yan. Magpupurga, magpapaligo, spray pang kuto. Kasi kahit yung mga breeder, pag maraming kuto, hindi nakakatulog yan sa gabi. Okay, nang maayos. Same thing yung mga flyers natin. And then, kahit tayong mga tao, pag healthy ang gut natin, kahit na dumayo tayo, hindi tayo basta-basta nakakana sa kainan. Okay, so proven na natin yung probiotics really works. Kasi nga, nung umuwi tayong Pilipinas, di tayo nagtitake ng any medication against diarrhea. Probiotics lang talaga. Okay, so what more pa sa mga kalapati natin na tayo nag-formulate. And soon may launch tayo na bago nating gagamitin yung drops para sa parasite. Okay?
So, maging successful sana yung gagawin natin na yun. We'll see. Meron tayong mga idea and ingredients na dapat gamitin, and then yun ang ating pagsasama-samahin. Okay? Alam niyo na. Rock na.